ay isang hamon. Ang galing! Mas maganda ito kaysa umupo sa isang nakakaantok na klase. Nagpasya si Julie na mauna. Wow! Sinuwerte si Julie. Isang Snickers milkshake. Isang tunay na treat. Oh, hindi man lang niya naisip na buksan ang takip. Oo nga, Julie. Hindi mo malak ang locker mo. Hindi mo mabuksan ang bote. Ano ang gagawin mo kung wala ang mga kaibigan mo, ha? Siguro pwede mong i-share kay Mia. Wow! Ang sakim mo naman! Talaga bang kakainin mo yan mag-isa? Oh, napakasarap yan. At si kawawang Mia na nasaktan ay malinaw na may binabala. Boom! Milkshake sa mukha. Anong twist? Ngayon si Julie ay may suot na Snickers mask. Wait a minute! Nakakatawa. At sa totoo lang, perfectong parusa. Julie, dapat magalit ka sa sarili mo. Ngayon si Kate naman. Siguro umaasa siya ng parehong milkshake at nakakuha siya ng isda. Ang baho at ang sama ng amoy. Kate, gusto mo bang ibahagi ito sa mga kaibigan mo? Mukhang hindi sila interesado. Kainin mo na bago pa mangamoy ang buong kwarto ng isda na yan. Una sa lahat, napaka-healthy nito. Ano, busog ka na. Hindi. Ayon sa mga patakaran ng hamon, kailangan mong kainin ang buong isda. Wow! Matalino yon, Kate. At hindi siya nabilaukan sa kahit isang buto. Hey, you! Oh my God! Julie, galing ito kay Kate. Ngayon, amoy pusa ka na. Sige na, Mia, ikaw na. Buksan mo ang safe. Ano, isang candy lang? Aba, kahina-hinala naman. Pero hey, hindi naman isda. Ang sarap. What? Mahilig ako sa Skittles. Isang ordinaryong candy lang. Ang weird. Oh! Ano yan sa ilong mo? At sa buong mukha mo? Skoy Skittle Cities. Mia, tagabayadang sakit kailanman. Ngayon si Mia ay parang tindahan ng candy na naglalakad. At handa siyang magbahagi sa kanyang mga kaibigan kahit na kay sakim na Julie. Kate, ayaw mo ba ng candy? Sige, bahala ka. At si Julie ay natatakpan ng kanyang paboritong candy. Nahawa siya kay Mia. Kate, sigurado ka bang ayaw mong subukan? Aba, kawalan mo. Ang sarap ng mga candy na ito. Bagong round. Si Kate ang gustong magbukas muna. Siguro umaasa siyang pagkakamali lang ang isda. Yay, nakakuha siya ng poppets. At hindi lang basta gummy, kundi isang buong bungkos. Ang swerte naman. Sa wakas, tamang pagkaing pambabae. Kate, naririnig mo ba ang tunog na yun? Yun ang mga kaibigan mong naglalaway. Pero hindi yun alintana ni Kate. Every pop eats down daw ay sovereign. Sarap. Gusto ba akong bait ng mga hindi mabless ay shop. Tingnan mo lang yung kain katakam-takam ang yaro. Mari ka bang gumawa ng burger mula sa mga ito o gawin mo ito ng ganito. Kung ang paraan ng pagkain mo ay nagpapagutom sa lahat, tingnan mo ang mga kaibigan mo. Kailangan niyang maghanap ng lakas para sa huling isa. Julie, sa tingin mo ba ay magagalit si Kate kung tumagal ka? Magandang sumo. Magagalit ako. Sigaw ni Kate. Ang kasakiman ay hindi kapintasan. Ito ay isang estratehiya sa kaligtasan sa hamon na ito. Turno ni Mia. Ano ito ngayon? Pagkatapos ng Skittles, gusto mo ng isang bagay na kasing saya? Ay, nako! Mga bulate. Kabaligtaran ng candy. Natatakot si Mia. Sisigaw din ako. At ang uod ay lumilipad na papunta kay Kate. Kate, saluhin mo ang regalo mula sa kaibigan mong si Mia. Maniwala ka, ginawa niya yon dahil sa takot. At ngayon, talagang nag-aalala siya para sa iyo. Oh, magandang ideya. Isang vacuum cleaner. Kita mo, sinagip ka ni Mia. Kate, ang cute ng maliit mong bigote. Sige, umupo ka lang at huwag gumalaw. Ayusin na ni Mia ang lahat ngayon. At habang ginagawa niya ito, i-vacuum din niya ang iyong mga labi. Nakakatawa kayo, mga babae? Napaka-proud ni Mia sa sarili. At ngayon, mukhang maliit na palaka si Kate. Julie, ang bastos naman na pagtawanan ng kaibigan mo. Ituturo sa iyo ni Mia ang leksyon. Ayan, yan ang tinatawag kong hustisya. Ano? Hindi na masaya, ano? Matututo ka na huwag pagtawanan ng mga kaibigan mo. Come on. Okay. Tuloy lang tayo. Ano kaya ang nasa kahon ni Julie? Isang mahiwagang wish. Sa tingin mo ba gagawin itong pinakamagandang babae sa mundo? Iinumin mo ito ng hindi nag-iisip? Matapang na babae. Oh, ano? Anong nangyayari sa'yo? No. Julie! Julie ay naging napakaliit parang sa Alice in Wonderland. Hindi maaari. Okay, here we go.
Parang maliit na manika na si Julie ngayon. Ang pinakamahusay na buhay na manika kailanman. At ngayon, pwede kang tumalon sa puppet na parang trampoline. Ang galing! Awesome! Cool! At gusto ni Mia na makipaglaro sa'yo. Sige, mukhang masaya yan. Pero hindi ko gagawin yan, Mia. Talagang hindi ko gagawin. Oops! Anong ugali? At tinatawanan niya ang kanyang higanteng kaibigan. Well, Julie, hiniling mo ito. Isang laban ng insekto, laban sa bulate. Suportahan natin sila. Sige, Julie, naniniwala kami sa'yo. Kaya mo yan. Wow! Galit na siya ngayon. Para siyang superhero sa pelikula ng aksyon. Ang lakas mo, Julie. Oh, panalo si Julie. At mukhang nawala na ang bisa ng potion. Malaki at kahanga-hanga na siya ulit. Magsisimula ulit si Mia. Sana hindi bulate ngayon. Hilaw na karne. Mia, pwede kang tumanggi hanggat gusto mo. Pero naghanda na si Julie ng plato para sa'yo. Laging tumutulong ang mga kaibigan na kumain ng isang bagay na kadiri. Mukhang hindi karne ang nakuha mo. Goma ang nakuha mo. Ano, Mia? Hindi mo man lang makagat? Wow, talagang nag-aalala ang mga babae para sa'yo. Huwag kang susuko, Mia. Naka-ready na ang tinidor at kutsilyo ng mga kaibigan mo para sa'yo. Wow! Sinubukan niya ng husto na nasugatan niya ang plato kasama ang karne. Hindi maaari. Hindi mo rin kakainin ang plato, di ba? Oh, Mia, talagang kahila-hilakbot ang hamon na ito. Nakikiramay ako sa'yo. Pero mahusay ang ginawa mo. Kahit papaano, parang naging berde ka. Sige, Mia, mabait kami. Isang kagat ay sapat na. Julie, buksan mo ang iyong ligtas na kahon. Tingnan natin kung ano ang nasa loob niyan. Isang mahiwagang wand. Ang galing niyan! Ano kaya ang magagawa nito? Baka natutupad nito ang mga hiling. Julie, baka ibigay mo na rin ito. Ano ang lumilipad doon? Hindi ko maintindihan. Sorry. Bakit mo sinilaban si Mia? Naghihiganti ka ba para sa mga bulate? At sinira mo rin ang cute niyang sweater. Huwag sisihin ang wand. Nakita naming lahat kung sino ang gumawa. Aba, nagwala na ang wand at inaatake si Julie. Mas mabuting huwag nang ipagsapalaran at lumipat na lang sa susunod na safe box. Sige na, Kate. Ikaw naman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, karapat-dapat ka sa isang magandang bagay. At nakuha mo ito, isang balde ng ice cream. Yay! Lahat ay mahilig sa ice cream. At ang mga kaibigan niya ay inaabot na ang balde. Pero hindi nagbibiro si Kate. Hindi niya ibabahagi ang ice cream niya sa kahit sino. At handa na ang kutsara. Pero para sa balde na ganyan, hindi sapat ang maliit na kutsara. Pwede mong pagtawanan si Kate hanggat gusto mo. Naghanda siya. Maraming respeto. Oh, wow! Nasa langit si Kate. Nai-imagine ko kung gaano kasarap ito. Huwag ka lang lilingon, Kate. May dalawang gutom na nakatingin sa likod mo. At habang nagtatampo ang mga babae, naubos ni Kate ang lahat. At siya ay naging yelo. Sino ang nangangailangan ng malamig na kaibigan? Kailangan natin siyang painitin agad. May ideya si Julie gamit ang isang wand. Ang wand ay nagpapalabas ng apoy. Thank you. Ayun! Pero sa kung anong dahilan, mukhang hindi masaya si Kate. Hoy, Kate! Nag-aapoy ka! At habang iniisip ni Julie kung ano ang gagawin, naalala ni Mia ang kanyang hilaw na karne. Si Mia ay isang henyo. Isang perpektong pagkakataon para magluto ng steak. Ginagamit niya ang nag-aapoy na ulo ng kaibigan bilang grill. Ngayon, yan ang pagkakaibigan. Well, praktikal at sobrang masarap. Mia, gusto mo bang magbahagi ng kagat? Okay, akala ko na. Huling round. Si Mia ang nagsisimula. Okay. Pagkatapos ng hilaw at pritong karne, nagkakagusto siya ng matamis. Nutella. Anong swerte? Isang buong garapon. Oops! Lumipad ang takip at tinamaan si Julie. Pero handa si Mia na ayusin ito. Tinamaan si Kate sa noo ng parehong takip. Total na kaguluhan. Pasensya na mga babae, hindi niya mapigilan ang sarili kapag nakita niya ang garapon na iyon. Mia, dapat ako ang nasa lugar mo. Siguro naman magbabahagi ka sa mga kaibigan mo? Well, nakakuha si Julie ng kaunting kagat, pero kailangan nilang hatiin ito sa kanilang dalawa. At masaya na ang mga babae kahit ganoon na. Ang sarap talaga ng Nutella. Samantala, inubos ni Mia ang buong garapon
at sinubukang simutin ang bawat huling piraso. Grabe ang kasakiman. Oops! At ngayon ang kamay ni Mia ay naipit sa garapon. Yan ang kabayaran sa pagiging sakit. Siya na ngayon ang opisyal na Jar Girl. Julie, iligtas mo ang kaibigan mo. Ano ang hindi mo gagawin para sa isang kaibigan? Kahit isang sobrang sakit. Magkasama, hindi kayo mapipigilan. Yay, malaya na ang kanyang kamay. May natira pang kaunting Nutella. Masaya sina Kate at Julie. Oh, narito si Mia. Hindi ko sa tingin na masyado siyang nagagalit. May Nutella pa siya sa kamay niya at tatapusin niya ito mag-isa. Kate, sige na. Ang iyong kahon ng kaligtasan ang kulay. Huminga ka. Ang baho. Mabahong keso. Ilalas ka na naman, Kate. Sa tingin mo, kaya mo? Mali! Tiyak, natutulungan ka ng mga kaibigan mo sa pamamagitan ng paglagay ng keso sa bibig mo. Para dyan ang mga kaibigan, siguro ang mga pinakamahusay. Oh, muntik nang masuka si Kate. Pero tapos na ang hamon. Julie, bilisan mo. Buksan mo ang safe box at palabasin mo kami dito. Binuksan ito ni Julie. At isang teleport. Malaya na sila. Uuwi. Mira Ting Vendors, vape tongkan sa bag. Ito ang perpektong araw para lumipat sa kanyang silid sa summer camp. Pero sa sandaling pumasok siya, napagtanto niyang ang lugar na ito ay malayo sa kahanga-hanga. Anong bangungot? Natatakot na siyang manirahan dito. Ako, mga ipis, sirang koma. Nakakatakot yon. Si Wednesday naman ay ganap na kalmado. Wala sa mga ito ang nakakaabala sa kanya. Malinaw na nakakita na siya ng mas malala. Natatakot si Enid. Walang paraan na makakatulog siya sa lugar na ito. Kailangan nilang ayusin ito agad. Iminumungkahin niyang gawin ito kasama si Wednesday. Ang cute nito. Nagpa siya si Enid na umorder agad ng bagong kasangkapan. Oh, nandito na pala. Aba, ang bilis naman. Excited si Enid na parang maliit na bata. Wednesday, maaari mo ba paniwalaan ito? Narito na ang mga kasangkapan. Sige, dali mo ito sa loob ng kwarto. Ito ang magiging mga estante ng laruan ni Enid. At magkakaroon siya ng kama sa itaas na bunk at sa ilalim ay magkakaroon ng buong mundo ng bahagharing. Doon din ilalagay ang mga laruan. Ingat, paborito niya ang mga iyon. Wow, nakaayos na ang lahat sa ibaba. Dinala pa nila ang aquarium kasama si Dory. Kailangang ilagay ang mga paboritong poster ni Enid kahit saan at maraming malalambot ng unan sa ilalim. Ang ganda niyan. Guys, ang gagaling ninyo. Salamat. Sumisid si Enid sa kanyang taguan sa ilalim ng kama. Ang ganda ng kanyang mundo. Wednesday, bisitahin mo ako. Hindi gaanong pala kaibigan si Wednesday. What? Hinatin niya ang kwarto gamit ang tape para malaman ni Enid ang kanyang lugar at hindi subukang pumasok sa bahagi ni Wednesday. Hindi kailangan ni Wednesday ng mga tagabuhat. Meron siyang tapat na kaibigan at kapamilya, si Ting. Kaya niyang buhatin kahit ang pinakamabibigat na kahon. Perfecto. Ang mga tabla ay para sa kama. Dapat sapat na yon? Oo, tama yon. Perpekto sila. Bagay, pumasok ka sa kahon. Sa tingin ko may kulang kay Wednesday. Oh, isang drill. Panahon na para buuin ang mga kasangkapan. Nagpasya si Wednesday na siya na ang bahala. At alam mo ba? Talagang gumana ito. Now, sir, add your step-rising decoration. Sabihin na ni Thing kay Wednesday ang stapler. Napasya siyang magdagdag ng mga kortina. Ngayon ay dinidekorasyon na niya ang dingding. Idinikit niya ang puting papel dito at naglagay ng mga neon na ilaw sa ibabaw. Nagningning sila ng maganda. Humiling din si Wednesday kay Thing na magdala ng bula. Na ako, mukhang nasabit siya. Nagpasya si Wednesday na gawin ang lahat mag-isa. Idinikit niya ang bulak sa dingding. Mukhang madali lang yan. Enero awas to Paul Nakawa sa buwa. Pero hindi talaga ito ang estilo mo, Wednesday. Tama ba? Okay. Kailangan mo talagang pinturahan ng itim ang lahat. Ngayon ito po ang turong plap ng bagyo. Inalagnan ang cortina. Wow! Talagang mukhang kumikidlat sa loob.
napaka-stylish. At si Enid ay talagang takot sa mga bagyo. Kailangan punuin ang mga istante. Mukhang masyadong walang laman. Kailangan ng mga kandila. At kung walang sapot ng gagambas sa mga sulok, hindi ito mukhang komportable. Ngayon, mukhang kahanga-hanga. O ba't sa Fengtomskadan, cello sa Wednesday, sumayaw, si Enid, tigayang pabriting kanta. Gustong gusto niya ito, pero biglang naiinis si Enid. Yung klaseng sinaunang musika ito. Ang musika ni Wednesday ay sinisira ang kanyang hit na kanta. Panahon na para sa matinding hakbang. Dinala niya ang pinakamalakas na speaker na meron siya. Pakinggan mo itong kahangahangang love song. Oh, ngayon talagang nag-i-enjoy si Enid. Pakiramdam ni Wednesday parang namamatay ang kanyang mga tainga mula sa kakilakilabot na kantang iyon. Ipapakita niya kung ano ang tunog ng tunay na musika. Namatay ang mga ilaw para hindi makagambala ang pop music. Hindi lang ang musika, pati ang sayaw. Saktong-sakto ito sa melodiya. Madilim, gothic at aesthetic. Hoy, sino ang nagbukas ng ilaw? Hindi masaya si Wednesday tungkol dito. Siyempre, gawa ito ni Enid. Ayusin na ni Thing yon, papatayin niya ulit ang ilaw. Pero hindi basta-basta susuko si Enid. Nagpa siya si Wednesday na tulungan si Thing. Halika, kaya nyo. Yan ang magkasama. Ay, hindi, Thing. Ayos ka lang ba? Bumagsak siya sa aquarium ni Enid. Hindi ito ang pinakamasamang pagbagsak niya. Sana makabawi siya. Oh, Enid, halika na. Hindi naman ganun kasama. Kita mo? Ayos lang siya. Oh, mari ka na mag-set up ngayon. Abala si Enid sa isang Rubik's Cube nang biglang ipaalala ng kanyang tiyan na siya ay gutom. Oras na para sa merienda. Kailangan niya ng makakain agad. Siyempre, mag-o-order siya ng isang buong ref na puno ng mga paborito. Oh, at narito na ang delivery guy. Tumatakbo na si Enid papunta sa pinto. Kamusta? Halika kay Enid. At ilagay ito kung saan niya ipinapakita sa iyo. Okay. Salamat. Paalam, Ginoong Delivery Guy. Sa wakas, oras na para kumain. Ano ang nasa loob, Enid? Halika na, buksan mo na at ipakita sa amin. Ang paborito niyang gummies. Astig! At may soda rin siya. Iyan lang ang kailangan niya. Halika na, kumuha ng mga gummy candy. Ang sarap nila. Matamis at medyo maasim. Kamangha-mangha. Nahuli si Wednesday sa trabaho kaya nakalimutan niya ang pagkain. Thing, dalhan mo siya ng maiinom. Sana sariwang dugo ito. Sige, katas lang ito ng seresa. Well, sana nga. Oh, ano pa ang dala ni Thing? Wow, mga mata! Gummy candy ang mga ito? Tama ba? Mukha silang totoo, pero malamang gummy sila. Nagpasya si Wednesday na biruin si Enid. Oh, natakot si Enid. Kinain lang ni Wednesday ang sarili niyang mga mata sa harap niya. Dinabangungot at suray magmumulto ray Enid no Tharv. Probiro lang iyon Enid and naloko ka. Gusto ni Enid ng katiyahan. Isang party, yan ang kailangan niya. Ang kahon na ito ay may lahat. Isang disco ball. Napakaganda nito. Kumikislap at kumikinang ito ng maliwanag. Kailangan niyang isabit ito at magdagdag ng mga ilaw sa party at maglagay ng mga garland. Oh, ang ganda nila. Para bang may sarili talagang club si Enid. Tinawagan ni Enid ang kanyang mga kaibigan. Ang party ay nasa kasagsagan na. Hihintayin ka namin. Oh, nandito na sila. Ang bilis naman. Hi Sophie, hi Rachel. Mag-party tayo sa bagong kwarto ni Enid. Binuksan ni Sophie ang musika. Sumayaw tayo. Nag-suggest si Rachel na mag-selfie para maalala ang sandali. Ang ganda ng kwarto ni Enid. Tinanong ni Sophie kung sino ang kanyang roommate. Anong nangyayari? Tahimik tayong lumapit at tingnan.
Rachel, mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Napansin sila ni Wednesday. Kasama niya ang mga dating kaibigan mula sa impyerno. Isang multo ito. Iyon ay kakilakilabot. Nakakatakot iyon. Nagpasya si Enid na ayusin ang kanyang makeup. Ang ganda mo, Enid. Bagay na bagay sa'yo ang kulay ng lipstick na yan. Oh, wow! Nagpasya si Ting na sumakay sa skateboard. Oops! Don't I itch to buy hero holds. Although ba ang dagwa ni Wednesday, nagtatype siya ng kanyang bagong libro, astig iyon. Magiging romance ba ito o drama? Bueno, kilala si Wednesday. Malamang na ito ay isang kwento ng katatakutan. Mukhang may dalang mensahe si Ting para kay Wednesday. Gusto niyang maglaro sila. Aw, ang sweet naman. Pero wala sa mood si Wednesday. Talagang nagalit si Ting kay Wednesday dahil tinanggihan siya. Ngayon nagpasya siyang gumanti kay Enid at guluhin ang kanyang hairstyle. Well, siguradong hindi siya masaya tungkol doon. Ting, hindi ka makakahanap ng bagong kaibigan sa ganyang paraan? I think it's rin Brady's Wednesday sa Azal na Ting. Ipas ito siyang ikulong ito sa hawla. Nadesmaya siya, kaya ngayon pinarurusahan si Ting. Pero talagang naawa si Enid sa kanya. Magiging napakalungkot niya sa kulungan. Handa na si Enid na patawarin siya. Sigurado siyang nagsisisi siya sa ginawa niya. At pinalaya niya siya. Ngayon, magkaibigan na sila. At naging magkaibigan na rin sina Enid at Wednesday. Kahit na hindi pa rin lubos na natatanggap ni Wednesday yon. Labubo! Kilalanin mo ang bago mong bahay. Nagpasya si Kitty na bigyan si Labubo ng ilang marshmallow. Siguradong masarap ang mga ito. Sige, tingnan natin kung magugustuhan ni Labubo ang mga marshmallow na yon. Oh, nag-i-enjoy siya. Sa tingin ko, nagpasya rin si Kitty na palamutian ang bubong ng marshmallows. Mukhang maganda talaga. At magdagdag tayo ng mga tainga sa itaas gamit ang isang laso, katulad ng kay Kitty. At ngayon, idedekorasyon natin ang bubong ng isang puso. Kitty, ang bahay na ito ay mukhang napaka-romantiko. Well, hindi nagustuhan ni Kuromi ang ideya ni Kitty. Kumuha siya ng ilang Oreo cookies. Oh, ang sarap nila! Gustong-gusto ko sila! Labubu, heto na! Nagpasya si Kuromi na magbahagi sa iyo. Nice! Kailangan mo ng kaunting enerhiya, sigurado yan. Perpekto ito. At ididikit natin ang natitirang Oreos sa bubong. Mukhang kamangha-mangha ito. Paano kung magdagdag tayo ng itim na tainga? Isang bungo sa bubong at ang pangalang Kuromi. Aba, perpekto lang iyon. Kuromi, mahusay ang ginawa mo sa iyong gawain. Yes! Oops! Alam ni Kitty ang susunod na gagawin. Kailangan nating pinturahan ang kwarto. Kaya nagpasya si Kitty na gumawa ng puting guhit. Nice! Sige! Tingnan natin. At sa tingin ko nagiging maganda ito. Labubu, gusto mo ba ito? Oh, gustong-gusto niya ito? Ang galing! Sige! Kailangan natin ng mga sticker. Sigurado yan. Pero alin ang pipiliin natin? Labubu, halika. Tulungan mo kami. Ulap o bulaklak? Bulaklak. Magandang pagpili iyan. Idikit natin ang mga bulaklak sa dingding. Gusto ko ito. Paano kung maglagay tayo ng puting alpombra dito at ilagay ang pink na upuan doon? Tama yon. Magkakaroon din ng snack cooler dito. At sa harap ng upuan, maglalagay tayo ng mesa para sa kape. Ngayon, mas maganda na ang itsura. Kitty, nasaan ang iyong labubo? Oh, labubo. Anong ginagawa mo sa estante? Nagustuhan mo ba ang neon na ilaw? Sige, dalhin natin ito at ilagay sa kwarto. Oh, tiyak na maganda ang magiging itsura niyan doon. At sigurado akong kailangan mo ng taniman ng bulaklak sa loob ng iyong kwarto. Paano kung diligan natin ang mga bulaklak, Labubu? Kuromi! Mas mabuting isara mo ang iyong bibig. Oo, masyado siyang nagulat. Tutulungan ka ni Kitty. Mas mabuti na. Wala sa mood si Kuromi.
Gagawin niyang mas maganda ang kwarto ni Labubu. Nagtapon siya ng itim na papel, inilabas ang kanyang mga kuko, at hiniwa ang papel. Tapos na. Ngayon, ididikit natin ang mga piraso sa sahig ng kwarto. Gusto ko kung paano ito tingnan at maglatag tayo ng itim na alpombra. Napakalambot nito at hulaan mo, nagdidikit si Kuromi ng mga itim na puso sa mga dingding. We'll daw for Tuesday beanbag chisalok and Todd and messaging kapidyan. Ano ang dinala nila, Bubu? What? Wow, yung neon na lilang puso. Perpekto ito. Sasabit natin ito sa dingding and maglalagay ng TV sa tabi nito. Mukhang magandang ideya kung tatanungin mo ako. At mag-aaron ng estantits i-rhymer na muna paglagyan ng iba't ibang bagay. Kailangan din nito ng buhay na halaman sa kwarto. Ito ang gagana. Kaya, Labubu, gusto mo ba ang kwarto? Siguradong gusto mo. Ang saya ni Kuromi. May napakasarap na ice cream si Kitty. Labubu, bakit naglalaro ka mag-isa? Hindi pwede yan. Gagawa si Kitty ng bakuran para sa'yo. May naisip siya. Idikit natin ang mga stick ng ice cream. Susunod, maglalagay tayo ng duyan. Kailangan nating magdagdag ng ilang dekorasyon. Kadedin duyan and baby and all flawless here. You're cute though. Si Kitty ay maglalagay din ng slide para sa'yo. Magiging perpekto ito dito. Ngayon, hindi na malungkot si Labubu. Kuromi, ano ang naisip mo? Wow, gumawa siya ng pool. Pinuno niya ito ng mga bola. Sa tingin ko dapat tayong magdagdag ng payong pang beach. Hindi, pangit ang kulay na yan. Oh, Labubo, nakahanap ka ng lata ng itim na spray paint. Maganda! Yes! Pinturahan natin ang payong sa tabing dagat. Afsis buffis na dyan. Utay sa tonight, sa tabay ng pool. Ons kumot, nasto, night fakendong disenyo. Yung saya-saya. Gustong-gusto sa bits ito. Ipatong session sa sabay ng pool. At maglagay ng unan doon. Pagkatapos ay ilalagay natin ang tent sa itaas. Nagpasya si Kuromi na maglagay ng bahay ng ibon malapit. Labubo, tingnan mo nga. Gusto mo ba ang iyong bakuran? Oh, talagang gusto niya ito. Astig! Ituloy natin. Ano ang susunod? Oh, mahal na Labubu, gusto mong magtanghal? Gagawa si Kitty ng entablado para sa iyo. Una, ayusin natin ang silid. Okay. Ididikit natin ang mga lila at itim na patpat sa dingding. Oo, medyo matagal, pero tingnan mo kung gaano kaganda iyon. Gustong-gusto ko ang kombinasyon ng kulay na ito tulad ng kay Kurome na si Labubo. Isabit ang mga frame ng larawan dito mismo. Kumuha tayo ng mga itim na bilog at dekorasyon. Pagsamahin natin at makakakuha tayo ng magandang entablado. Ilagay natin ito dito mismo. Ilalagay ang gitara ni Labubu dito at magkakaroon din ng mikropono sa entablado. Maglalagay tayo ng makina ng inumin sa sulok at ididikit natin ang maraming disco ball sa kisame. Perpekto! Labubu, simulan na natin ang iyong unang konsyerto. Tara na! Wow, ang galing mong kumanta at tumugtog ng gitara! Kahanga-hanga. At ano ang naisip ni Kitty? Tingnan natin. Isang walang laman na kwarto? Hindi iiwanan ni Kitty ng ganyan. Kumuha tayo ng pink na glitter na papel. Oh, si Kitty ay nagugupit ng mga puso gamit ang kanyang matalas na kuko. Ayaw mo talagang makialam sa mga yon. Idikit natin ang mga ito sa paligid ng silid. Perpekto ito. Ngayon ilagay natin ang isang grand piano dito. At sa tabi nito ay magkakaroon ng easel na may upuan at mga pintura. Maraming libangan si Labubu ni Kitty at kamangha-mangha iyon. Tiyak na kulang ang lugar na ito ng isang istante. Nagpasya si Kitty na idikit ang isa gamit ang chewing gum. Tiyak na tatagal ito ng matagal. Isasabit natin ang mga guhit ni Labubu sa mga dingding. Oh, ang liit at cute nila. At tapos na! Labubu, ito ang iyong creative studio. Maligayang pagdating.
lumikha at magpaka-inspirado. Kung tatanungin mo ako, naging maganda ang lahat. May natitira pang isang silid. Nagpa siya si Kitty na gawing ganap na malambot ito. Perpekto! At dito natin isasabit ang makinang na mga kortina. Tingnan mo kung paano sila kumikinang ng maganda. Kumuha tayo ng karton at kutsilyo. Gupitin natin ang mga kinakailangang bahagi mula sa karton. Ngayon, Cedric, piniturhan natin ng lahat ng kulay rosas. Maglagay ng dagdag na mga layer. Gumawa si Kitty ng perpektong aparador para sa mga damit ni Labubo. Sigurado akong marami siyang kasuotan. Siyempre, meron siya. At ano ang naisip ni Kuromi? Kuromi, ang huling kwarto mo ay walang laman. Hindi pwede yan. Kailangan ng kwarto ng iyong Labubo. Yes! So gumawa tayo ng magandang kama para kay Labubu? Pwede ba? Okay, ilalagay natin ang mga patpat na yon sa frame at baligtarin ito. The garage account yung napakaroon of course yung kulay abo. At syempre, nag-rubber cap sa mga bungo na kulay ubo. Huwag kalimutan ang mga tainga ng puso. Ilalagay natin ito sa kwarto. Magdagdag ng unan at kumot. Pero hindi lang ito kama, ito rin ay aparador. Pwede mong isabit ang kanyang mga damit sa ilalim. What? Ano ang susunod? Sandali, Kuromi! May naisip si Kitty na maglagay ng magandang podium at salamin sa kwarto. Makakapagbihis si Labubu dito. Shwemay, tadlang deal the Labubu gums walk as though it's kumbas ito ng kwarto. Labubu, humiga ka o magpahinga o ang cute niya kapag natutulog. Gusto ni Kuromi na gumawa ng mesa para sa pag-aayos na may salamin sa kwarto para makapag-makeup si Labubu dito. At isang multo ang isasabit dito. Labubu, matulog ka na. Panahon na para magpahinga. Okay. Oh, ang bilis niyang nakatulog. Ang astig ni na Kitty at Kuromi. Gumawa ka ng kamanghamanghang mga bahay para sa iyong mga labubo na gustuhan nila ang lahat. Magaling ang ginawa mo. Ngayon, oras na para magpahinga rin kayo, mga babae. Oh, tingnan mo ang mga una na yon. Ang cute nila. Magandang gabi, mga babae.